Ma. Hindi ko na kaya magtiis! Ayoko ng ganitong buhay! Nakakasawa na, Jason! Ma, please naman. Huwag naman ganito. Para na lang sa mga bata. Sa mga bata, hindi mo ba nakikita yung sitwasyon natin? Hindi ka ba naaawa sa kanila? Walang baon! Ano naman yan? Oo, wala naman sa mga tao. Kahit ako, di ako nagpapakasal sa problema. Uy, mga pre. Uy, bro! Ano? Tropa natin. Pwede na ako siya. Oo, par. Sa kayo naggagaling to? Hindi natin to nakikita eh. Ano bang nangyayari sa buhay mo? Tigay pawala-wala. Par, sa totoo lang namumblema ako pa. Problema na, no? Okay, sige ng problema. Yun na nga. Nawalan na ako ng trabaho, 1 month na. Siyempre, pinoproblema ko yung budget ng pamilya ko. Baon ng mga bata. Mahirap par, hindi pa pwede talagang wala akong trabaho. Kailangan doble kahid ako. Kaso ngayon, naghahanap ako ng trabaho par. Wala naman akong makuha na maayos. Hindi naman kakasas para sa pamilya ko. Alam mo, Son, may kanya-kanya tayong problema eh. Pero hindi ko pinoproblema. Ikaw, may problema ka din, di ba? Oo, lahat naman tayo may problema, bro. Pero pag ang problema, pinroblema mo pa, iwan ko na sa'yo, stress ka na sigurado, bro. Huwag masyadong damdamin. Ikaw naman, masyadong maramdamin kung tropa natin, no? Mga par, masaya sa inyo pa. Wala na nga akong trabaho. Namumblema. Hindi naman sa masaya nga. Ito, Son, hindi naman sa masaya kami. Ang gusto lang namin sabihin sa'yo, huwag mong damdamin yung problema. Totoo. Kasi yung problema nandyan lang yan eh. Alam mo, bro, hindi tayo sanay ito seryoso eh. Kasi masiyahin to kaya to. Ano lang yan, ngayon lang yan, wala yan. Di ba, bro? Isipin mo yung binibigay mo sa amin yung problema mo, gusto mo problemahin din namin. Di ba? Hindi naman pa. Kumbaga parang gusto ko lang naman i-share sa inyo. Wala naman ako ibang mga kaibigan na mapagkakatiwala na mapagsasabihan ko ng problema. Kung hindi kayo lang din, di ba? Kasi alam ko, kayo lang yung makikinig sa akin at magbibigay sa akin mga advice. Kaya sa inyo ako lagi nag-o-open sa inyo. Di ba? At ako'y uuwi at maghahanap ako ng mararakitan ha. Sige lang. Sige mga tol. Ayun ako. Thank you. Ingat kayo sa pupuntahan niyo mga pa. Sige, sige. Ano nangyari talaga? Hindi ako sanay masayahin yun eh. Ang korte. Ang korte masyado nung... Sineryoso Isipin mo ha, siya ang laging masaya sa atin. Siya ang ganito, sa ganyan, bibong-bibo. Tapos ngayon, pupunta dito, ang iiyak na, ano yun? Pre, wala yun. Huwag na natin intindihin yun. Walang problema. Tara, umalis na lang tayo mag-enjoy. Tara, tara. Malas naman. Wala ka rin trabaho mahanap. Ano, Jason? Ano plano mo? Ginawa ko naman lahat man. Naghanap ako ng trabaho sa labas. Wala talaga eh. Labas? Ano mahanap mo ng trabaho sa labas? Dapat sa'yo, naghahanap ka ng permanenteng trabaho. Hindi yung racket-racket lang. Mahal naman. Paano ako makakahanap ng mga maayos na trabaho? Alam mo naman grade school lang tinapos ko, di ba? Diskarte, Jason! Diskarte! Utak ang gamitin mo! Passion! Ano magagawa mo sa passion? Nabubuhay ba yung tatlong anak natin? Kaya nga ako naghahanap ng extra income mo eh. Kaya ako marakat-raket kung Wala nga eh! Wala! Wala ka nga na-provide! Dalawang napasok mo, dalawang estudyante. Isang bunso, si Jasmine. Pasensya ka na kung may mga pagkukulang ako sa inyo ng mga bata. Madami! Sobra! Kahit isang tuka, hindi ko kaya mag-taste ng ganito. Promise, babawi naman ako eh. Promise na naman? Ilang taon na tayo nagsasama, Jason? Wala pa rin. Tingnan mo! Tingnan mo! Anong buhay meron tayo? Hindi ko na kaya magtiis! Ayoko ng ganitong buhay! Nakakasawa na, Jason! Please naman. Huwag naman ganito. Para na lang sa mga bata. Sa mga bata? Hindi mo ba nakikita yung sitwasyon natin? Hindi ka ba naaawa sa kanila? Walang baon! Ano ibibigay ko? Ako na nga lahat dito sa bahay. Sana man lang, mabigyan mo man lang kami magandang buhay. Yun lang naman yun sa akin eh. Mahal, yun naman talaga yung pinangarap ko sa inyo eh.
Ano magagawa ko? Ito lang yung nagagawa ko sa ngayon eh. Ma. Nagtiis ako sa'yo noon. Hanggang ngayon ba may anak na tayo? Ganito pa din ang buhay na meron tayo. Nakakasawa, nakakapagod. Ma, is naman, bigyan mo pa ako ng chance. Gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat, ma. Ito naman, huwag naman ganitong buhay. Nakakapagod. Pagod na ako sa totoo lang sobra. Mangungutang ako sa tindahan. Para na may pangkain kami, may pangbaon. Ano gusto mong gawin ko? Dapat tayo bumabalik ka sa nanay mo eh. Ma, ginusto ko to magkaroon ng pamilya. Pero gagawin ko lahat. Gusto mo magkapamilya? Pero wala ka pang buhay. Dapat ang gusto magkamerong pamilya, dapat may pangbuhay ka. Hindi ganito. Sa isang araw, pambiling bigas lang, sardinas, ulam, na hindi mo na kami makatikim na masarap na ulam. Nakakaawa yung mga anak ko. Nakikita ko yung sitwasyon nila. Nakakainis. Ma, huwag naman ngayon, ma. Bigyan mo pa akong pagkakataon. Ma, please naman, no. Isipin mo rin naman yung mga bata. Paano pag umalis kayo? Hindi ko pa ba iniisip yung ganitong lagay? Alam mo, Jason, mas mabuting maghiwalay na tayo. Yun ang magandang solusyon. Hindi ka natututo sa buhay na meron ka. Masyado kang nakontento. Ako hindi ako kontento sa meron ngayon ako. Ayoko ng ganitong buhay. Nakakaawa yung mga anak. Hindi ka ba sa amin nakakaawa? Ma, hindi naman kailangan humatong sa hiwalayan eh. Di ba? Ano makukuha mo sa racket-racket? Ha? Mabubuhay mo ba kami? Ha? Mal, huwag naman mang ganito. Tama na! Tama na! Nakakasawa na! Nakakarindi! Ako na lang tayo ganito! Kami na lang aalis ng mga bata. Magsawa ka na sa buhay mo! Ayoko na ganitong buhay! Ma, please naman, oh. Huwag naman ganito. Lord, hindi ko na po alam kung ano pa ba yung gagawin ko. Kung ano pa ba yung dapat. Siguro po, hanggang dito na lang po ako, Lord. Lord, patawarin niyo po ako sa gagawin ko, Lord. Sobrang dami ko na pong problema, Lord. Hindi ko na po kaya eh. Lord, hindi ko alam kung tama ba yung gagawin ko. Nako. Ayun, si Jason ilang araw na natin hindi Kaya nga eh. nakikita. Ilang Kamusta araw na na kaya yun? napaparamdam. Uy, pre. Jason yun, oh. Ginagawa mo doon. Jason! Tatalon ata. Jason, diyan ka lang ha. Huwag kang kakalaw dyan. Kung ano man problema mo, nandito kami mga kaibigan mo. Tara. Tara. Diyan ka lang. Jason, anong gagawin mo? Uy! Ano ginagawa nito? Son, ano yung gagawin mo? Alam mo naman napakalaking kasalanan niyo sa Diyos, di ba? Pre, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko eh. Ano ka ba, bro? Pre, iniwan ako ng pamilya ko. Sa tingin nyo, dapat pa ba ako mabuhay? Di ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ano ka ba? Kung hindi pa kami dumating dito, kung ano nangyayari sa'yo? Siguro nung nakaraang araw may pagkakamali kami sa'yo. Pero ito kami, bilang kaibigan mo, na pag-isip-isip namin na mali yung ginawa namin sa'yo. Saan nandito kami para bumawi sa'yo? Pre, wala na kwenta yung buhay ko. Wala na eh. Wala na. Ano ka ba? Wala na akong pamilya. Yung mga anak ko, kasama na asawa ko, pero... Lord,
Jason, ano ka ba? Nandito kaming pamilya mo, hindi lang naman sila, di ba? Hayaan mo, kakausapin namin yung pamilya mo, gagawin namin yung pinakamakakaya namin. Hindi ko na talaga alam. Hindi ko na talaga alam. Pre, hindi ko na alam. Bro, lakasan mo loob mo. Andito kami. Kung lahat ng tao walang naniniwala sa'yo, nandito kami, maniniwala kami sa'yo na kaya mo, bro. Tol, sobrang sakit para sa akin na mawala ng pamilya. Okay lang na mawala ng trabaho, wag lang yung pamilya ko, pre. Ayaw mo, Jason, hanap ka namin ng trabaho. Kami kaibigan mo, tutulungan ka namin. Pero sa ngayon, kumalma ka muna. Kung ano na nag-iisip mo dyan. Kain muna tayo sa baba. Sige na. Ha? Wag mo nang gagawin ulit yun, ha? Lakasan mo loob mo. Dito lang kami, bro. Tara na, tara na. Salamat mga pre, salamat. Sige na, tara na. Tara. Tara na. Mare! Hindi kaya. Oy! Pasok kayo! Mare, meron sana kami sadya sa inyo. Alam, siyempre, hindi naman lingit sa akala naman na best friend ko si Jason. Naberta ko, nag-away daw kayo. Ay, nung isang araw yun. Hindi mo... Ito, bilang kailangan mo malaman to eh. Nung isang araw kasi pumunta kami sa bahay nyo, balak na magpakamatay ni Jason. Nakita namin siya patalon na. Siguro, ayoko nang mangialam kami. Ayaw namin mangialam sa buhay nyo bilang mag-asawa kasi pamilya nyo yan eh. Pero sa nakikita ko na siguro deserve naman ni Jason ng pangalawang chance. Kasi alam ko, mahal na mahal kayo noon, pati yung mga bata. Oo nga, Mare. Alam mo, kung hindi kami dumating ni Mike nung isang araw, nako, baka kung ano nangyari kay pare. Hindi nga tama si Mark, hindi sa nanghihimaso kami sa buhay niya, pero sana mabigyan mo pa siya ng pangalawang pagkakataon para sa mga anak mo rin. Kakaawa din kasi. Alam nyo, mga pare, oo, mahal ko si Jason. Pero, kung iniisip ko yung mga bata, mahal ko siya sobra. Hindi naman siguro ako magtatagal sa kanya kung hindi ko siya mahal. Alam ko naman na kaya niya, pero kulang siya sa gawa. Hindi siya kumikilos. Anong gusto niyong gawin ko? Mag-is na lang ako? Ginagawa ko lang naman to para sa mga anak ko. Anak namin. Mahal na mahal ko si Jason. Sobra. Pero, hindi ko kaya na ganito sitwasyon namin. Hindi ko siya matiis. Na hanggang dyan lang siya. Gusto ko, humigit pa siya. Ayoko nang nakikita ng nanay niya, ng mga kapatid niya, lalo na mga ibang tao, na hanggang dyan lang siya. Kung laging nandito lang ako tapos hindi ko siya kukumbinsihin na maghanap ng trabaho, walang nangyayari sa amin. Bakit yan dyan sa labas? Ang isang araw lang namin, 3 anak namin. Walang nararating yun. Kung alam niyo lang, napakasakit sa akin para iwan ko siya, pero hindi na kaya ng loob ko. Sobrang bigat para sa akin nun. Siyempre, nakakaawa rin ng mga bata na mawawalan yung tatay nila. Alam ko yun. Pero hindi ko kaya makita na hanggang dyan lang siya. Hindi ko kaya. Ang aking puso ay Alam mo, ang isa sana namin mahihiling bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon at sana suportahan mo siya kasi importante na maramdaman niya yung suporta mo dahil napakalaking bagay yun, Mare. Di ba, bro? Hayaan nyo, pag-uusapan namin itong dalawa. Mag-uusap uli kami. Lahat naman ng problema ay maayos na magandang usapan. Siguro meron lang kami hindi pagkakaintindihan.
Sige mamare, kuha na kami, may ginagawa din ng mga Salamat. Salamat, Maria. Ingat, ingat. Thank you. Sige. Ingat kayo. Salamat sa pagpunta.